Amen. Charito Day po mga kabiyaya. Tayo pong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Praise God for this day. Alam ko po ang bawat isa sa atin ay excited ng magpuri, magluwalhati at magpasalamat sa ating mabuti at tapat na Panginoon. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah! Hallelujah! The Bible says, in His presence there is fullness of joy. Indeed, there is joy in the house of the Lord. Hallelujah! Let's clap our hands to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Let's sing this together. Sing it louder, God is with us. We're
alone deserve all the praises, adoration, and majesty. Hallelujah. Let's all continue in the spirit of worship. Thank you, Jesus. This is my prayer in the desert, where all that's within me feels dry. This is my prayer in the hunger and need. My God is a God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof of more than gold, so refine the Lord through the flame. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stay. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Let's all declare this. All of my life, in every season, You are still God. I have the reason to say, I have the reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have the reason to say, I have the reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have the reason to say, I have the reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Hallelujah. And this is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I receive, I will sow. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. We thank you, Lord, for your grace. Hallelujah. Alam namin, Lord, na anumang season ng aming buhay, alam namin na ang biyaya mo ay sapat na at higit pa sa araw-araw naming buhay. Hallelujah. Sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Bago po tayo magsiupo, maaari po ba nating batiin ang bawat
bawat isa ng 2 thumbs up, you are Charito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands, all ye people. Shout unto God with the voice of triumph, for the Lord our God is truly awesome. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Well, how are you today? All is well. Pakibati ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. We should. Let's do that today. Everybody shout, I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Let's give the Lord a good clap of praise. Come on. Clap your hands to the Lord. Praise God, praise God, praise God. This is a beautiful day. There is joy in the house of the Lord. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen? Well, good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya, anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy, ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And also, joining us online, the EMI Online Season 6 students from different parts of our country, Luzon, Visayas, and Mindanao. And also, from over 40 international locations. Welcome everyone. Palakpakan si Lord. Welcome! Welcome everyone! We are so happy to have you today. Maraming salamat po for joining us today in our journey of learning sa ating paglalakbay sa pagkakatuto sa mayamang mensahe ng biyaya. Can you say amen? Amen. Intentional learning. Learn more and learn it more. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. If not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Pagtulong-tulungan po natin ikalat ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa buong mundo gamit po ang platform na ito. Piece by piece, we are reaching them one by one. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya. At the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating ipagbubunyi ang tagumpay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me just remind you, you are not watching this broadcast by accident. This is
by God's divine appointment. So let me encourage you. Today is your healing day. We believe that with all of our hearts here at EMI. Let's say that together. Today is your healing day. One more time. Today is your healing day. One more time, out loud. Today is your healing day. Again, we believe that with all of our hearts. Today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, shout amen. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong ipinapaalala sa inyo mga kabiyaya tuwing linggo. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ako napapagod palaging ipaalala ito sa inyo na ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI Center. Our services are 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m. and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kabiyayang naparito sa oras na ito para sambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan natin ang Panginoon. One more thing, mga kabiyaya, para po sa mga nagtatanong patungkol sa mga booklets and e-books ng EMI na sinulat ni Bishop Emmy. Our newest e-books release entitled Grace and Miracles, a Biblical Proof, Grace and Miracles Combined. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan po ng Charitos Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Another thing, patuloy po namin kayong inaanyayahan mag-join sa EMI Camp 2023. Full Grace Immersion sa December 26 and 27, gaganapin sa Kaliraya Resort Club, Lumban, Laguna. If you register and pay ahead of time, you will get a 500 peso discount only until the end of July or for the first 500 campers, whichever comes first.
Register now, mga kabiyaya. For more information regarding EMI Camp 2023, please contact the registrar, Pastora Jam Domingo. Tuloy-tuloy po ang registration, mga kabiyaya. Register now. You can see the link on your screen. Pagkalipas ng pandemya, EMI Camp na po ulit tayo. Promise, mga kabiyaya, super saya po ito. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. One last thing for our EMI Online Season 6 students who are joining us today. Don't forget to check your attendance at EMI Season 6 classroom. You can see the link on your screen. Please like and comment present. Don't forget to indicate your location. Also, remember to do your live application paper, LAP, after the broadcast. Maraming salamat po. We are going to continue our series on The Bible Explains Part 102. For EMI Online Season 6 students, this is your Session 9. Take note, next Sunday will be our last session for Season 6. Today we're going to talk about the sin against the Holy Spirit. What is this sin? Why is this sin unpardonable? Who can commit this sin? Can a true believer commit this sin? Let's talk about that. Let us study the Word of God together. But first, let us commit this to the Lord and let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so very much for these wonderful people who came here today, and equally important, those who are watching this broadcast today. Thank you that you inhabit the praises of your people. Thank you so much for this wonderful time that you have given us to study your word. We commit to you this time. It is our heartfelt prayer that everything that will be said and done, only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Before we proceed in our discussion today, let me just remind you to get your copy of my 2 newest ebooks about the Holy Spirit. The Spirit of Grace, a grace-based study on the person of the Holy Spirit. Number 2, The Works of the Holy Spirit, a biblical study on the works of the Holy Spirit. Of course, you can get your copies of this newest release together with over 100 titles of our ebooks through Charito Shop, the official online shop of EMI. You can see the link on your screen. Today we're going to talk about another controversy surrounding the teaching about the Holy Spirit, the sin against the Holy Spirit. Ano po ba ito? Ano po ba itong kasalanang ito? Ang kasalanan laban sa banal na spirito. The Bible calls it unpardonable sin. Kasalanang wala ng kapatawaran. Meron bang kasalanan na wala ng kapatawaran? At kung mayroon, ano po ito? Ano ang kasalanan laban sa banal na spirito? Why is this sin unpardonable? Can a true believer commit this sin? May mga pastor na nagtuturo na ito'y magagawa ng isang tunay na Kristiyano. Kaya ginagamit po nila itong panakot sa mga Kristiyano na baka magawa nila ang kasalanang wala ng kapatawaran. Totoo po ba ito? Ano po ang turo ng Biblia patungkol po dito? How does the Bible explain this? Let's begin. The first question we need to ask is this: what
is the unpardonable sin? Ano ba ang kasalanang wala ng kapatawaran? Marami at iba't ibang opinyon ng mga pastor patungkol po dito. Mayroong mga pastor at simbahan na nagtuturo na ang tinutukoy daw dito ay ang kasalanang nagawa ni Ananias na naisulat sa Acts chapter 5, kung saan kanya pong binawasan ang kanyang offering. Kaya ginagamit ng ibang pastor, kapag binawasan mong offering mo, wala ka ng kapatawaran. Natatawa ko, pasensya na mga kabiyaya, hindi ko mapigilan ang matawa sapagkat ang ganong klase ng katuruan ay insulto sa tinapos na gawa ni Kristo. Walang kaugnayan ang offering mo sa iyong kaligtasan. Ang iyong kaligtasan ay dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Can you honestly say amen? Bagaman naniniwala po ako na kailangan nating maging matapat sa ating pagkakaloob at hindi natin dapat bawasan ang nararapat para sa Panginoon, pero hindi po ito magko-consummate sa kasalanang wala ng kapatawaran. Diyos ko, kung yun po ay kasalanang wala ng kapatawaran, baka wala ng maligtas. Sapagkat yun po ay madalas nagagawa ng ilang mga Kristiyanong nagigipit sa buhay. At kung minsan, bago nila gawin, humihingi agad sila ng tawad. Diyos ko, patawarin mo ko, hindi ko nauulitin. Ngayon lang talaga, may mga babayaran ako. Nakalimutan niya, next month may babayaran siya uli. Next month may babayaran siya uli. Mabuti na lang, maunawain at mapagmahal ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan natin si Lord. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah! Shout amen! Kaya tinitiyak ko po sa inyo na hindi po yon ang kasalanang wala ng kapatawaran. Sa makatwid, kung hindi yon at talaga namang hindi iyon, ano ba talaga itong kasalanang wala ng kapatawaran? Ito ba ay nasa Biblia? Opo. Let me show you the verse. Matthew chapter 12 verse 31 hanggang 32. Jesus is speaking in this passage. And so I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Ano man po ang kasalanang ito, tandaan nyo na napakaseryoso ng kasalanang ito. Mantak mong isipin, kapag nagawa ito ng isang tao, wala ng kapatawaran. Ibig sabihin, hindi na siya maaaring maligtas. Ano ba itong kasalanan na ito? Whatever it is, let me just tell you that this is a very serious sin. The Bible calls it unforgivable, unpardonable. Ano po ang kasalanang ito? Tinawag po ito ng Bibliang the blasphemy against the Holy Spirit. Sa wikang Pilipino, pamumusong laban sa banal na Espiritu. Medyo malalim ang salitang pamumusong. Sa mababaw na wikang Pilipino, kalapastanganan sa banal na Espiritu. Sa makatwid, pag nilapastangan ng isang tao ang banal na Espiritu, knowingly and intentionally, with finality, wala ng kapatawaran na nalaladi para sa kanya. Ano ba ang kasalanang ito? Bakit wala ng kapatawaran ang kasalanang ito? Mapapansin po niyo sa verse na binasa natin, if you speak a word against the Son of Man will be forgiven. Pag nagsalita ka laban sa anak ng tao, referring to the humanity of Christ, you will be forgiven and you can be forgiven. But if you say a word
against the Holy Spirit, you will not be forgiven. Sa makatwid, mayroong kapatawaran kung magkasala ka sa humanity of Christ. Pero pag nagkasala ang sinuman sa divinity ng Holy Spirit, wala ng kapatawaran. Luke chapter 7 verse 34, mababasa po natin na maraming tao maging sa kanyang kapanahunan na nagkakasala sa kanyang pagkatao. Marami pong sinasabi ang mga tao laban kay Jesus na siya'y matakaw, siya'y lasenggo at kaibigan ng mga makasalanan. Look at the verse. The Son of Man came eating and drinking, and you say, people say, here is a glutton, a drunkard, and a friend of tax collectors and sinners. Matindi ang mga paratang ng mga kaaway ni Jesus sa kanya na siya'y lasenggo. Hindi po totoo yun. Hindi po natagpuan ni minsan si Jesus na nalasing, susuray-suray sa daan, nagsusuka at hindi na nakauwi ng bahay tulad ng nangyari sa iyo nung hindi ka pa born again. Nangingiti ang iba sapagkat naalala niyo ang inyong lumang pagkatao nang kayo'y malasing, hindi na kayo nakauwi ng bahay nung makauwi kayo sa ibang bahay pa. Pero salamat, binago na tayo ng biyaya ng Diyos. Hallelujah! Isa sa maliwanag na batas ng pagtuklas ng kahulugan ng banal na kasulatan ay ang pagkonsulta sa konteksto nito. We believe in hermeneutics, the science and art by which we discover the meaning of the text. We do not give meaning to the text. We only discover the meaning in the text and we pull it out because the scripture interprets itself. There are 7 major rules in hermeneutics, but let me just refresh your memory. Rule number 4 says, interpret the text according to its context. This is the most basic rule and yet the most important rule of all. Kung 7 ang rules na nag-govern sa hermeneutics, number 4 ito. Bakit ito number 4? Kasi merong unang 3 at merong huling 3. Intentionally and purposefully, nilagay po ito sa number 4 sapagkat gamitin mo man ang unang 3, gamitin mo man ang huling 3, hindi pwedeng hindi mo gagamitin ang pang-4 sapagkat number 4, rule number 4 is extremely important. Kailangan nating konsultahin ang konteksto. Kailan sinabi ni Jesus ang kasalanan laban sa banal na espiritu at kailan niya sinabing ito'y wala ng kapatawaran. We need to look at the context. We need to look at the story where Jesus spoke these very serious words. Unpardonable sin. Matthew chapter 12, verses 22, following verses. Verse 22, ito yung storya. Dito nyo mababasa yung nangyari bago po yung controversial verse. Makinig po, look up here, look at my eyes. Hindi mo pwedeng kunin ang teksto sa labas ng konteksto. Ano ang tagpo na nangyari? Sino ang mga tauhan ng storya? Anong nangyari sa storya? Anong nag-trigger? Bakit sinabi ni Jesus, wala ng kapatawaran ang kasalanan sa Espiritu Santo? Now, look at verse 22. Then they brought him referring to Christ, a demon-possessed man who was blind and mute, could not see and could not talk. And Jesus healed him so that he could both talk and see. Verse 23. All the people were astonished and said, could this be the son of David? Anong implication ng son of David? It means, could this be the Messiah? Because the son of David is the Messiah, the king of the Jews, the king of Israel.
Now, masadong maanghang yan sa panlasa ng mga Pariseo at Eskriba sapagkat hindi sila naniniwala na si Jesus ang Mesiyas. Now, look at verse 24. But, when the Pharisees heard heard what? What the people said. Could this be the son of David? Yung sinabi nila. They said, they referring to the Pharisees, they said, it is only by Beelzebub, the prince of demons, that this fellow referring to Christ, drives out demons. Sa wikang Pilipino, ang sabi ng mga Pariseo, hindi siya anak ni David. Ang kapangyarihan ng taong ito ay nanggagaling sa prinsipe ng mga demonyo, ang pangalan ay Beelzebub. Mga kapatid, maaaring ang iba po sa inyo hindi pamilyar sa salitang Beelzebub. Let me just explain. Ang Greek word ng Beelzebub ay Beelzebul. Beelzebul, yun ang Greek. Ang translation sa English, Beelzebub. Literally, it means the god of dirt and stench. Sa wikang Pilipino, Diyos ng dumi at baho. Yun ang ibig sabihin. Dirt, dumi, stench, baho. Kaya ibig sabihin ng Beelzebub ay Diyos ng kabahuan at karumihan. Can you imagine kung anong insulto ang natanggap ni Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba laban kay Jesus? Ang salita pong ito ay galing sa Hebreyong salitang Baal-Zebub. Ito'y 5 beses ginamit sa Old Testament. At ito'y tinatawag pong Diyos-Diyusan ng mga Ekronites. Mababasa niyo sa 2 Kings chapter 1, si Baal. Baal ang Diyos-Diyusan ng mga Ekronites. At ibig sabihin ng Zebub, flies, langaw, flies. Tama ba na ang baho at dumi at langaw ay magkakasama? Napansin nyo kung saan merong dumi at baho, nandun ang mga langaw. Kaya mahebreo man, magriego, ang ibig sabihin po ng Beelzebub ay Diyos ng kabahuan, Diyos ng karumihan, at Panginoon ng mga langaw. Anong ibig sabihin? Si Jesus ay kumukuha ng kapangyarihan sa Panginoon ng mga langaw. So ano si Jesus? Langaw para sa mga kaaway ni Jesus. At kailan nila ito sinabi? Bakit nila ito sinabi? Ang tagpo, si Jesus ay nagpagaling ng isang taong may karamdaman. A demon-possessed man could not see, could not talk, miraculously healed by Jesus. Namangha ang mga tao, could this be the Messiah? Could this be the Son of David? And the Pharisees said, no, he is not the son of David. We know better. This man gets his power from Beelzebub. Yun po ang konteksto. At least naiintindihan na natin, dito nanggaling ang istorya. Now, how did Jesus respond? How did Jesus answer the Pharisees? Now, look at the verses. Verse 25, Matthew 12:25. Jesus knew their thoughts and said to them, every kingdom divided against itself will be ruined, and every city or household divided against itself will not stand. Verse 26, if Satan drives out Satan, he is divided against himself. How then can his kingdom stand? It makes no sense. Kung ang kapangyarihan ni Jesus na magpalayas ng demonyo ay galing kay Satanas, pinapalayas niya ang kanyang sarili. Sabi ni Jesus, isip-isip din pag may time sa bagong salin. Hindi pwede yun. Kung si Satanas, palalayasin niya ang sarili niya
ang kanyang kaharian ay mahahati at ang kanyang kaharian ay hindi mananatili. This cannot be. Ayon sa paliwanag ni Jesus, hindi yan pwede. At alam nila na hindi yan pwede. Now, moving on, verse 27. And if I drive out demons by Beelzebub, who said that? The Pharisees said that. So, ibinalik ni Jesus sa mga Pariseo ang sinabi. Sabi nyo, nagpapalayas ako ng demonyo galing sa kapangyarihan ni Beelzebub. And Jesus said, if I drive out demons by Beelzebub, by whom do your people drive them out? So then they will be your judges. Ang mga Pariseo nagpapalayas din ng demonyo. Sabi niya, kung ako nagpalayas o nagpapalayas ng mga demonyo galing sa kapangyarihan ni Beelzebub, kaninong kapangyarihan ang ginagamit ng mga kasamahan ninyo na nagpapalayas din ng demonyo? Mag-isip din paminsan. Kung minsan, mapaghusga ang maraming tao, hindi nila alam, sarili na nila ang kanilang hinuhusgahan. Now, look at verse 28. But if I drive out demons by the Spirit of God, which is actually the truth. Pero kinakausap niya mga Pariseo, if I drive out demons by the Spirit of God, referring to the Holy Spirit, then the kingdom of God has come upon you. The kingdom of God simply means the reign of God. Narito ang paghahari ng Diyos. Bakit? Sapagkat hindi pwedeng magsabay ang dilim at liwanag. Kapag dumating ang liwanag, tumatakas ang dilim. Ang mga demonyo ay hindi maaring manatili sa presensya ng liwanag. Si Jesus ang liwanag. Kung si Jesus ay nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, narito ang paghahari ng Diyos. Paano mo malalaman na narito ang paghahari ng Diyos? Tumatakas ang kapangyarihan ng kaaway. Ang sakit gumagaling, ang buhay nababago, ang buhay pinagpapala, sapagkat narito ang paghahari ng Diyos. Amen. Tinuruan po tayo ng panalangin ng Panginoong Hesus, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Mga kapatid, ang kalooban ng Diyos, kung anong mayroon sa langit, mangyari sa lupa. Wala hong kasalanan sa langit. Wala hong kahirapan sa langit. Wala hong karamdaman sa langit. At kung sakali by chance magtangka ito sa inyong buhay, maaari niyong angkinin ang kalooban ng Diyos mangyari sa buhay mo. Pinagaling ka na, pinagpala ka na, pinaburan ka na, anak ka ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Shout amen! Shout amen! Dahil anak ka ng Diyos, ikaw ay pinagpala at pinaburan. Everybody shout, I am Charito. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Isang malakas sa clap offering para kay Lord. Nang ating Panginoon si Kristo ay magkatawang tao, siya po ay nag-ministry. Ang kanyang ministry ay teaching, preaching, and healing. Casting out devils, healing the sick, teaching and preaching the Word of God. Ito'y ginawa niya hindi bilang Diyos. Ginawa niya ito bilang tao, puspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Matatandaan niyo po, bago siya nagsimula ng kanyang ministry, sa Matthew chapter 3, nang siya'y binautismoan ni Juan Bautista, remember that? Bumaba ang banal na Espiritu sa anyo ng kalapati. Matthew chapter 3 verse 17 following verses. And the Father spoke from heaven, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." And you know the story very well. Pagkatapos po nun, nagsimula na ang kanyang ministry. Makinig maigi. Hindi po nagsimula ang kanyang ministry hanggang hindi lumulukob sa kanya ang Espiritu Santo. Napakalaking importansya po yun. Ganon din ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, antayin ninyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na darating sa inyo ilang araw mula ngayon.
At pagkatapos po dumating ang Banal na Espiritu, lumukob at sila binigyan ng kapangyarihan. They were able to reach the world and turn it upside down. Hindi dahil magagaling sila, hindi dahil matatalino sila, hindi dahil sa kanilang kakayahan, kundi dahil sa mensahe ng biyaya at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na abot ang buong mundo ng mensahe ng pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. Sinabi po ni Lucas sa kanyang pagtatala sa Book of Acts, chapter 10, verse 38, kung saan nanggagaling ang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling na may sakit at magpalayas ng mga demonyo. Acts 10:38. Listen up. Luke writes, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit. Again, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all. How many? All. Healing all who were oppressed by the devil. And tell me why? For God was with him. Hindi niya po ginawa ang ministry bilang Diyos. Bilang tao, puspos na kapangyarihan ng Banal na Espiritu, bilang tao na sinasamahan ng Diyos. Sapagkat si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Now, yun po ang konteksto kung saan ang kapangyarihan ni Jesus ng pagpapagaling sa may sakit ay tinawag ng mga Pariseo kapangyarihan ni Beelzebub. Kanila pong iniugnay ang gawain ng Banal na Espiritu kay Satanas. At yon ang context. Kaya alam natin kung saan nanggaling. Walang kaugnayan sa offering. Ganang sinasabi ng ibang mga pastor, they can just put anything there. Basta hindi naiintindihan ng mga tao, pwede na lang nilang ikapit doon ng kasalanang wala ng kapatawaran. Now, we need to understand this further. And para maintindihan natin, Jesus gave us an illustration. Napakahalaga ng illustration sa mga pagsasalita. Kaya sinasabi natin sa mga pastor, gumamit kayo ng example, gumamit kayo ng ilustrasyon, dahil ang ilustrasyon ay katulad ng bintana. Para ka nagbukas ng bintana, nagsised ito ng light. Para maintindihan, uy, oo nga, ganun nga, lalong naiintindihan. So what did Jesus do? Sa susunod na 2 versikulo, magbibigay siya ng example. Pakinggan natin kung paano niya ito ipinaliwanag. Matthew 12:28 and 29. If I drive out demons by the Spirit of God, referring to the Holy Spirit, then the kingdom of God has come upon you. Now, this is the illustration. Or again, how can anyone enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man, then he can rob his house. Now, kailangan natin makita ang larawan. Mayroong tinatawag pong strong man, may tinatawag na strong man's house, mayroong tinatawag na his possessions, at meron pong someone or just anyone can enter the strong man's house. But in order for you to do that, you have to tie him up. Who? The strong man. So you can rob the strong man. In this illustration, you need to see that the strong man is Satan. The strong man's house is his territory. The strong man's possession is his victims and captives, including the man who was demon-possessed, who could not see and could not talk. Remember, yun ang context. Yun ang kanyang possession. Yun ang kanyang victim. So in this story, mga kapatid, pinapakita ni Jesus, si Satan ang strong man, meron siyang strong house, meron siyang possession, pero para makuha mo yung kanyang possession, kailangan mong itali ang strong man. So ano pinapakita rito? Pinapakita rito ni Jesus, mas malakas siya kaysa kay Satanas. Sapagkat nakapasok siya sa bahay ni Satanas.
Tinalian niya ang strong man. And furthermore, nakuha ni Jesus ang kanyang possession tulad ng demon-possessed. Pinagaling at pinalaya. At yan ang mensahe ng biyaya. Atin pong kinukuha ang mga possessions ng kaaway at dinadala natin sa kaharian ng Diyos. Mga naliligtas, mga buhay na nababago, pamilya na nabubuo, buhay na pinagpapala dahil sa kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo. Shout amen! Palakpakan si Lord. Hallelujah! Thank you, Jesus. Why did I say that? Because Jesus said, the works that I do, you shall do also. Because I go to my Father. Nang si Jesus ay umakyat sa Ama, bumaba ang Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu na nananahan sa atin ay ang parehas na Banal na Espiritu na nananahan kay Jesus. Kaya kung anong nagawa ni Jesus sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, maniwala ka, magagawa mo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nananahan din sa iyo. If you believe that, shout amen. Give the Lord a clap of praise for that. Hallelujah. Amen. Pasukin natin ang bahay ng strong man. Itali natin ang strong man sa pangalan ni Jesus. At kunin natin ang kanyang ari-arian. Kunin natin ang mga kabataan, kunin natin ang mga katandaan, kunin natin ang mga kalalakihan, kunin natin ang mga kababihan na naging biktima ng kasalanan at ng bisyo. Walang hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Walang hindi kayang palayain ng kapangyarihan ng Diyos. Let's just be as honest as we can be. Taas ang kamay ng mga pinalaya ng Panginoong Jesus. Let me see your hands. Itaas sa kamay ng mga pinalaya ni Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas! Come on, clap your hands. Now, look at verse 30. 12:30. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. Ano ibig sabihin ng verse na ito? Interesting. Napag-alaman ko na bago nagkaroon ng verse 30 ay merong verse 29. Mas malalim na aral yon. Dahil kung yun hindi mo maintindihan, lalong hindi mo maintindihan ang malalim na aral ng blasphemy against the Holy Spirit. So anong ibig sabihin ng verse 30? No neutral ground. Sabi ni Jesus, walang neutral ground. Kakampi kita o kaaway kita. Nagtitipon ka o nagkakalat ka? Sa panig ka ni Beelzebub o sa panig ka ng Diyos? Pero hindi po pwede kaibigan si Beelzebub ng mga anak ng Diyos. Hindi natin kaibigan si Beelzebub. Hindi natin dabarkad si Beelzebub katulad ng iba, dabarkads nila si Beelzebub. Hindi tayo, sapagkat tayo ay mga binago na ng ating Panginoon. Mga buhay na binago, mga buhay na pinagpala, mga buhay na iniligtas ng ating Panginoon. Shout amen. Now, it is in this context, 26, 27, 28, 29, 30, ito ang pinanggalingan ng controversy ng verse 31 and 32. Now, alam nyo na ang daloy. Kung saan ang galing. Look at 31 and 32. So I tell you. So bago niya sinabi, may nangyari. Now, did you get the flow of the text? Bago niya sinabi yung 31, mayroong nangyari. Anong nangyari? Mayroong pinagaling. Nakita ng mga tao. Laglag ang panga, luwa ang mata. Could this be the son of David? Sabi ng mga Pariseo, hindi. Ang kanyang kapangyarihan ay galing kay Beelzebub. Pinaliwanag ni Jesus na hindi pwede mangyari yun sapagkat hindi pwedeng si Satanas laban sa kanyang sarili. At kung hindi ko kayo kakampi, kaaway ko kayo. At sabi ni Jesus sa 31, so I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven man. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. 32. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Saklaw tayo? Yes, sa panahon natin, sa panahon nila, at sa panahon
natin. Hanggang sa susunod na panahon, hindi nagbabago. Wala nang kapatawaran kapag nagkasala ka ng pamumusong laban sa Espiritu Santo. Napakabigat na kasalanan ito. What is blasphemy against the Holy Spirit? Kung ito'y napakaseryoso, makinig pong maigi. Kung ito'y napakaseryoso, di dapat alam natin ito. Di ba? If this is very serious, dapat alam natin ito. Ano ito? So let me give you the answer. What is blasphemy against the Holy Spirit? This is the answer. This is based on the text and context. Listen up. You can see this on your screen. Blasphemy against the Holy Spirit, knowingly and intentionally reject the work of the Holy Spirit and call it as work of Satan. Again, knowingly and intentionally. Kaya hindi ito pwedeng magawa ng hindi niya alam. Pangalawa, hindi ito pwedeng magawa ng hindi niya sinasadya. Dapat alam niya at sinasadya niya na i-reject ang work ng Holy Spirit. Hindi lang i-reject. Furthermore, tawagin itong work of Satan. That is the worst of it. Wala nang kapatawaran. Ano ito? Anong ibig sabihin ito? Tanong ko po, why is blasphemy against the Holy Spirit unpardonable? Again, why is blasphemy against the Holy Spirit unpardonable? Bakit wala nang kapatawaran? Parang hindi natin masyado maintindihan. Wala nang kapatawaran? Parang lumalaglag ang panga natin. Totoo ba na may kasalanang wala nang kapatawaran? Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng mapatawad? Hindi na siya pwedeng baligtas? Hindi na siya pwedeng pumasok sa langit? Napakatindi naman yan. Opo, napakatindi. At hindi naman natin yan pwede isa-isang tabi dahil si Jesus mismo nagsabi, ang sino mang magkasala ng kasalanang ito, wala nang kapatawaran. Kaya ang tanong sa likod ng ating isip, bakit ang kasalanang ito wala nang kapatawaran? Let me give you 3 answers. At least you will remember this the rest of your life. 3 answers. Why this sin is unpardonable. Number 1, this is unpardonable because without the Holy Spirit, you cannot know Christ. For you to be forgiven and for you to be saved, you have to know Christ. And without the Holy Spirit, rejecting the Holy Spirit, intentionally, knowingly, there is no way you can know Christ. And without knowing Christ, there is no way you can be forgiven and be saved. Dahil si Jesus lang ang tagapagligtas. Can you say amen? Kung hindi mo makilala ang tagapagligtas, paano kang maligtas? Kung hindi mo makilalang siyang nagpapatawad, paano kang mapapatawad? At paano kang mapapatawad kung nireject mo ang Holy Spirit na siyang magdadala sa iyo para makilala ang tagapagligtas? Let me show you the scripture. John 16:14. He, referring to the Holy Spirit, He shall glorify me, referring to Christ. The Holy Spirit shall glorify Christ, for He shall receive of mine and shall show it unto you. Gawain ng banal na Espiritu, ipakilala sa atin si Jesus. Furthermore, the word glorify from the Greek word doxazo. Doxazo, meaning magnify. Magnify. Alam niyo naman ang gamit ng magnifying glass. Anong gamit ng magnifying glass? Palakihin ang maliit. Palakihin palalo ang malaki. Malaki na, palakihin pa. Maliit, palakihin. Malaki na, palakihin pa. Yun ang ibig sabihin ng magnifying glass. Ganon din. Ang trabaho ng Banal na Espiritu, palakihin si Kristo sa atin. Makita natin sobrang laki
na walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo lang. Sobrang laki, matakpan ang ating mata. Wala na tayong makitang iba kundi si Jesus lang. Siya lang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Na kung sobrang laki, sobrang laki, sobrang laki, sobrang laki, at tatakpan ang mata mo sa sobrang laki, may makikita ka pang iba? Wala na. Ang trabaho ng Banal na Espiritu, palakihin ang palakihin ang palakihin ang palakihin ang palakihin si Jesus sa paningin mo upang wala ka nang makitang iba. Tulad ng sinasabi sa Biblia, walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalang Jesus. Shout amen. Walang ibang tagapagligtas, si Jesus lang ang tagapagligtas. Shout amen. Sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ang sino man pumasok sa akin maliligtas. Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan, sapagkat walang iba kundi si Jesus lang. Paano mo makikita si Jesus na ganito kalaki? Gawain niya ng Banal na Espiritu. At kung i-reject mo ang Banal na Espiritu, how could you see Christ? At kung hindi mo makita si Kristo, how could you be forgiven and be saved? Now you understand why it is unpardonable. Because the one who can pardon you is Christ. And if you cannot see Christ, how can you be pardoned? There is no way you can be pardoned apart from Christ. And there is no way you can see Christ apart from the Holy Spirit. That is why blasphemy against the Holy Spirit is to reject the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed. No one would do that. Look at the next line. No one can say Jesus is Lord. Curious, meaning God. No one can say Jesus is Lord except by, except by the Holy Spirit. In short, for you to know Christ, for you to see Christ, for you to come to a full realization that He is the Savior, He is Lord and Savior, it is by the Holy Spirit. So if you reject the Holy Spirit and call Him devil, there is no way for you to be forgiven. That is why it is unpardonable. Number one, because without the Holy Spirit, you cannot know Christ. Number two, it is unpardonable because without the Holy Spirit, you cannot be born again. And unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. If you reject the Holy Spirit, the one who can make you born again, how can you be saved? How can you be forgiven? How can you make heaven your final home? No way. I'll show you the verse. John chapter 3 verse 6 to 7. Flesh gives birth to flesh, referring to natural birth. But the Spirit, referring to the Holy Spirit, gives birth to spirit, referring to human spirit. This is spiritual birth. So ang nag-born again sa iyo, hindi pastor. Ang nag-born again sa iyo ay ang Holy Spirit. Mantak mong isipin. Sabi nga ng mga Tagalog, matay mong isipin. Kung i-reject mo ang Holy Spirit, paano ka ma-born again? Hindi ka ma-born again if you reject the Holy Spirit. Kasi ang magbo-born again sa iyo ay ang Holy Spirit. Now look at verse number 7. You should not be surprised at my saying. Come on. You should not be surprised at my saying. Please tell me, what is the saying? Oh, I cannot hear you. What is the saying? You must be born again. One more time. You must be born again. You must be born again. Listen up. It's imperative. You must be born again. For except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Listen up, and you cannot be born again apart from the Holy Spirit. If you reject the Holy Spirit, it is unpardonable because
you cannot be born again without the Holy Spirit. Number 3, I'll close with this. It is unpardonable because without the Holy Spirit, you cannot be forgiven. Without the Holy Spirit, you cannot be forgiven. O Bishop, di ba si Jesus ang nagpapatawad? Correct. Pero hindi mo makikilala si Jesus without the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, you cannot know Christ, you cannot be born again, and furthermore, you cannot be forgiven. Why we say so? Fundamentally, it is the ministry of the Holy Spirit to convict the unbeliever of his sin. Kasi bago ma-born again ang tao, magkakaroon muna ng conviction ng Holy Spirit. Saan nagaganap ang conviction? Pag narinig mo ang preaching of the gospel, iko-convict ka ng Holy Spirit, ipapakita sa iyo ang bagsak mong kalagayan at ang malaking pangangailangan ng tagapagligtas, at iko-confute ng Holy Spirit kung sakaling sabi mo, ayaw ko. Ipapakita ng Holy Spirit sa iyo, mali ang tanggihan, tanggapin mo. Pag sinabi mong tsaka na, iko-compute ng Holy Spirit, sasabihin sa iyo, now is the day of salvation. And without the Holy Spirit, how could this happen? Now, look at the scripture. John 16, verse 8 and 9. And when He, referring to the Holy Spirit, has come, He will convict the world of sin. That's the ministry of the Holy Spirit. In-explain ko na po yan sa inyo sa ating mga nakaraang aralin. Nagkaroon tayo ng special session on the conviction of the Holy Spirit. From the Greek word elegko, isa sa kahulugan po niyan to confute the unbeliever of the fault of rejecting Christ. Ayaw ng Diyos, tanggihan mo si Kristo dahil si Kristo lang ang tagapagligtas. Amen. And in the event, sabi mo, ayaw ko, the Holy Spirit will be there to confute you, saying to you, don't reject Christ. That's the Holy Spirit, don't reject Christ. Sabi mo, okay, pwede naman, pero next week na lang. No. Sasabihin sa ng Holy Spirit, huwag mo ipagpaliban. Don't procrastinate now. Now, do it now. Whose work is this? The Holy Spirit. Now, look up here. Look at my eyes. How could you be forgiven unless you are first convicted? And how can you be convicted unless the Holy Spirit work you accept? So if you reject the Holy Spirit, there is no way it can happen. That is why it is unpardonable. Now, you understand, it is unpardonable. Let's look at this again. Why is blasphemy against the Holy Spirit is unpardonable? I gave you 3 reasons biblically. Let's read them out loud. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Mahalaga po ba ang banal na spirito? Of course. So the question is, who can commit the unpardonable sin? Who can commit this sin? The answer is only the unbelievers with finality. So hindi po yan isang desisyon. Yan po ay isang pinal na desisyon. Is that your final answer? Mga kapatid, kasi di ba totoo naman na may mga tao sa una tumanggi, pero bandang huli tumanggap din? Yes. Kaya hindi ka pwedeng mag-judge, tumanggi. Wala ka ng kapatawaran, hindi ka tumanggap. No, don't do that. Hindi po yan grace. Hanggang may pagkakataon, hanggang hindi pa natatapos ang kanyang buhay, habang mayroon pang hangin sa 2 butas ng kanyang ilong, walang hindi kayang iligtas ng biyaya ng Diyos. Walang tao na hindi kayang iligtas ng Diyos. Can you shout amen? Amen. Yung ang magnanakaw sa krus, buong buhay niya, ginugol sa kasamaan. Pero bago nalagot ang hininga, ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Walang hindi kayang iligtas ng Diyos.
Kaya napakahalaga po nung with finality. Ibig sabihin, yun ang kanyang final answer bago siya namatay. Yun ang wala ng kapatawaran. Kumbaga ang final answer niya, I do not want to accept Jesus. Period. I want to go to hell. Period. How could God save a person like that? Na siya na mismo ang ayaw maligtas. Siya na mismo ang tumanggi. Siya na mismo ang nagsabi ng gawain ng banal na espiritu ay hindi totoo. Siya na mismo ang nagsabi, hindi ko kailangan ng banal na espiritu. Mga kapatid, hanggang hindi yan dumadating sa tao ng mayroong finality, huwag kang mawala ng pag-asa. Kayang iligtas ng Panginoon ang lahat ng sino mang lalapit sa Panginoon. Can you say amen? Now, let me close by giving you the life application. What is the life application? Always give people the opportunity to accept Christ. Listen up. Always give people the opportunity to accept Christ. I always do that. Napansin niyo po ang ating mga booklets and e-books. Pagdating sa dulo, laging merong prayer of acceptance. Have you noticed that? Kahit na mapapasa kamay na ng mga believer, kahit na yung booklet o e-book ay patungkol lahat sa believer, and yet sa dulo ay meron pong prayer of acceptance. You know why? Kasi I am taking all the chances na baka mapasa kamay ng unbeliever at magkaroon siya ng chance tanggapin ng Panginoon. Every opportunity. Every opportunity. Kausap mo sa opisina, kausap mo sa tanghalian, kausap mo sa daan. Tanungin mo, tinanggap mo na ba ang Panginoong Hesus? Ano yan? Meron ka bang 2 minuto? Sabihin ko lang sa iyo ang tungkol dito. Gusto mo ba siyang tanggapin? Nagsalita ka sa birthday, nagsalita ka sa occasion. Just like the other day, nandun kami sa sementeryo, merong service ng paglilibing. I took the opportunity. Ang daming mga tao na ron. Isa lang ang patay na nakikita namin, pero pagtingin ko, ang daming patay. Mga patay sa spirito. Yung namatay, hindi na nangangailangan ng panalangin sapagat yung namatay pupunta sa langit o pumunta na sa langit. Pero yung mga nakikita ko, ang daming zombies. Living dead. Ang daming zombies! Sabi ko, daming zombies! Sinamantala ko ang pagkakataon bago sila sumakay sa train. I take that opportunity. Walang hindi kayang baguhin ng Panginoon. Palakpakan si Lord, walang hindi kayang baguhin ng Panginoon. Amen. Hebrews chapter 3 verse 7 to 8. So as the Holy Spirit says, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. 3 times binanggit po yan sa book of Hebrews. Hebrews chapter 3 verse 7 to 8, Hebrews chapter 3 verse 15, and Hebrews chapter 4 verse 7. And pray tell me, why would the book of Hebrews record it 3 times if this is not important? It is extremely important. Can I tell you this? Wala nang pinakamahalaga sa buhay ng tao kundi ang maligtas. Sabi ni Jesus, makamtan mo man ang yaman ng mundo. Kung mapahamak ang iyong kaluluwa, lugi ka. Mapasayo na ang lahat ng kislap ng bituin. Makuha mo man ang sinag ng araw. Palakpak na nakakalunod. Kayamanan, paghanga, kapangyarihan. Pag namatay ang isang tao nang hindi ligtas, walang hanggan siya'y mahiwalay sa Diyos. Sabi ni Jesus, lugi ka. Sapagat ang tunay na kayamanan ay hindi po ang kayamanan ng mundo. Ang tunay na kayamanan ay ang makilala ang Panginoon bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. 2 Corinthians 6:2. Behold, now is the accepted time. Tell me, when is the accepted time? I cannot hear you.
Make it loud. When is the accepted time? Now. When is the accepted time? Now. Behold, now is the day of salvation. When is the day of salvation? Now, not tomorrow. Those of you who are watching this broadcast, not tomorrow. You are not watching this by accident. Hindi mo alam kung hanggang kailan pa ang buhay mo. This is God's divine appointment. You are hearing this because God loves you and He has a wonderful plan for your life. Receive Jesus today and be saved. Not tomorrow. Huwag mong ipagpaliban. Don't procrastinate. Today is the day of salvation. Why we say now? Why we say not tomorrow? Because salvation is now made easy. Pinahirap ng religion, but the Bible made it so easy. A, B, C, D. A, accept the Lord Jesus into your heart. And before you do that, you have to admit that you are a sinner. Kailangan mong tanggapin na ikaw ay makasalanan sapagkat hindi ka mailigtas ni Jesus hanggang hindi mo aminin ikaw ay makasalanan. B, you have to believe on the Lord Jesus. C, you have to confess with your mouth the Lord Jesus. And D, you have to decide now because tomorrow may be too late. You may not have another program like this. This could be your last program to watch. And God is calling you to salvation because Proverbs 27 verse 1 reminds us, never boast about tomorrow. You don't know what will happen between now and then. You do not know what will happen between now and tomorrow. That's why don't say tomorrow na lang. No, you do not know. Now is the time. Can you say amen? My question is, can a true believer commit the unpardonable sin? The answer is no. Simply no. Because a believer has done the opposite. A believer has knowingly and intentionally accepted the work of the Holy Spirit and call it as work of God. Kaya hindi yan magagawa ng tunay na mananampalataya. Can you say amen? Amen. A true believer cannot and will never commit the unpardonable sin. And pray, tell me why? Because all our sins have been pardoned. If you believe that, say amen. The big idea is, in Christ, all my sins have been forgiven. Are you in Christ? Kay Kristo. Kay Kristo. Pinatawad na lahat ng ating mga kasalanan. Oh, hallelujah. Oh, happy day, oh, happy day. Since Jesus washed my sins away. He taught me how to watch and pray. Oh, happy day, since Jesus washed my sins away. Wala nang pinakamasayang araw ng buhay mo nang ikaw ay pinatawad ng Panginoon. Isinulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay at tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Pagtunog ng trumpeta, sasalubong ka sa Panginoon at mapapasa Panginoon ka magpakailan-kailan pa man. Shout amen! Amen! Shout amen! Amen! Give Him praise for that. Hallelujah! And you are not watching this broadcast by accident, because the truth is we do not want to end this broadcast without giving you the most important opportunity to receive Jesus today. Hindi mo mapapanood ang broadcast na ito kung hindi gusto ng Diyos maligtas ka. This is your day, this is your time. Receive Jesus and be saved.
Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, taas mong yung dalawang kamay sa harapan ng iyong telebisyon, sa harapan ng iyong computer, sa harapan ng iyong cellphone o anumang paraan na papanood mo ang broadcast na ito. Samahan po natin sa lahat ng mga kabiyayang narito sa bulwagang ito. At kung ikaw ay narito sa unang pagkakataon, gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, likewise, this is your day. Manalangin tayo, taas ang kamay, sumunod sa panalangin ng pagtanggap, ariin ang panalangin itong personal. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan, isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Tinataas ko po sa harapan ng sinumang tumanggap sa unang pagkakataon. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob. Pinagkakatiwala po namin sila sa kanilang paglago sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan pinakamataas sa lahat ng pangalan, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng tumanggap sa kanilang bagong karanasan ng kaligtasan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayo po'y magsabing Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. We are so very happy for you kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. Nakalagpas ka na mula sa kasalanang walang kapatawaran. Ngayon, ang lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na ng ating Panginoon. Palakpak para sa Lord. Woo! Amen. We just want to let you know from our hearts here at EMI, welcome to the family of God. Welcome, welcome, welcome. So happy to have you aboard. Matagal kang ipinanalangin ng mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay, nakarating ka. Welcome to the family of God. Palakpakan natin si Lord. Amen. Good Jesus. Are you happy today? Well, I am. I don't know about you, but I am happy today. May mga nadagdag sa pamilya ng Diyos. May mga naligtas. Praise God. Praise God. Praise God. Kunin po natin ang ating banal na komunyon elements, Holy Communion elements, ang inyong ostya at ang katas ng ubas. Let's do this together. Let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sama-sama natin ideklara ang ating pananampalataya. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo,
Maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Minsan pa, malakas, sabay-sabay. Sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? In Christ, all my sins have been forgiven. One more time. In Christ, all my sins have been forgiven. Are you in Christ? All your sins have been forgiven. If you believe that, shout amen. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!